Hi, it's been more than 1 month na nga no, since na last ako nag-upload dito sa channel ko kasi medyo naging busy nga tayo, nanggaling nga tayo sa New York, and kung papansin nyo, nasa ibang bahay na tayo kasi yun nga, sabi ko nga doon sa last video ko na may mga changes nga na magaganap pagbalik namin dito sa Canada. And actually, siguro towards the end of December, naglipat namin ng paunti-unti ng gamit dito sa bagong bahay nga, dahil pagkagaling namin New York, pagdating namin dito sa Canada, diretso na nga kami dito sa bagong bahay. Siguro pakita ko lang sa inyo yung mga konting gamit na binili namin. Actually yun nga, nahihirapan lang kami pumili ng mga gamit kasi again, hindi natin alam kung ano magiging kapalaran natin dito sa Canada. So medyo binabalanse lang natin kung ano yung gusto nating gamit. At the same time, yung medyo hindi masakit kapag let's say nag-decide tayo mag-move sa ibang province or sa ibang bahay, or I don't know kung babalik sa Pilipinas. So yun, pakita ko lang sa inyo isa-isa. And right now, ako lang mag-isa dito sa bahay kasi naihatid ko na nga yung mga bata kaninang umaga. So magkakape lang ako, and then tignan natin kung paano dadaan tong araw na to. So, pakita ko nga lang sa inyo yung konti itong bagong bahay namin. So, ito yung pinto. So, hindi ko alam kung matatawag na ba ito na walk-out basement. So, paglabas mo ng pinto, medyo may hagdanan lang siyang paakyat. And then, exit na. And dito, merong fireplace. Pero, hindi naman namin siya ginagamit. Kasi meron namang heater dito sa bahay. And ito lang yung binili ko na sofa bed. Actually, binili namin dyan. Around $500 kasi yung iba medyo mahal talaga, like yung sa IKEA na gusto namin na L-shape, yun sana yung gusto namin, kaya lang medyo mahal siya, nasa 1,300 ata siya. So medyo nagsettle na lang muna kami dito. And before, etong sofa bed na to, dito siya nakalagay sa gitna, and before naglagay ako ng TV dyan. Kaya lang yun nga, kapag medyo malamig, mas gusto namin nasa loob na lang kami ng kwarto. Kaya hindi rin namin siya masyado nagagamit. Kaya dyan ko na lang siya nilagay na sa gilid para yung mga bata dito nagtatakbo-takbo rito kapag hapon pag uwi nila galing sa eskwela. So, ito, yan yung kwarto. And ayun, so sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung, kung more or less kung magkano yung presyo ng pagkabili ko, para lang malaman nyo kung magkano, kung bibili kayo. And kasi nga ako nga parang binabalansi ko nga na yung presyo na tama lang, and kapag dinispose ko siya next time sa marketplace, medyo hindi naman masakit kung ibebenta ko siya. Ayun, so ito naman, dining table tsaka chairs. Ang bili ko naman dyan sa Canadian Tire, mga around $200. So ito muna yung binili ko, yung medyo ano siya, parang foldable, plastic type, para just in case next time, let's say magsettle na tayo dito and gusto natin mag-upgrade ng ibang dining table, at least pwede ko siyang gamitin. Let's say kunyari lalabas, magpipicnic or what, foldable naman siya and magaang lang siya. So pwede ko pa rin siyang gamitin. And yun, punta tayo. Ito toilet lang to, pero walang liguan. Ito, bumili rin tayo ng basurahan, and yun, nasa around $30 siya. Well, mura naman siya, pero kasi pag in-add up mo lahat ng mga binili natin, syempre medyo masasaktan din tayo sa presyo. Ito, kasama na tong washer and dryer, kasama rin tong dito yung microwave. And ayun, may mga few things lang tayo na binili. Actually, itong Keurig, gamit na gamit sa amin to, no? Kasi kami ni Jamie, everyday kami nagkakape. So ito, binili ko siya last Black Friday. So from I think more than $100 yan. Pero nabili lang namin siya ng sale, siguro around 68, 69, parang ganun yung presyo. And then bumili rin kami ng rice cooker, parang $19. And eto, nakalimutan ko na, parang $25 ata namin binili yan. Ito, luma na to. Kahit na nandun pa ako sa lumang bahay, nabili ko na to sa Costco, parang nasa $25. Actually nga, nahulog nga to ng mga bata. Nagkaroon ng konting dyan sa ilalim. Pero okay lang. Gumagana pa naman siya. So, yun. And eto naman, tong lalagyan and yung mga gamit.
galing pa yung New Jersey kasi nung pag-uwi namin, sabi ko dun sa sister-in-law ko na kung ano yung meron siyang gamit na hindi niya na ginagamit. So, dinala na rin namin. So, eto, sa Dollarama lang namin binili. Pero, etong mga spoon and fork, nabili ko siya sa Amazon. Parang 8 sets. Nasa $25, I think. Ayun. Ano pa ba? Yan, syempre, etong ref kasama na. And ito yung coffee namin, dito na namin nilalagay. And yun nga, yung mga dating housemates ko, medyo madalas pa rin naman kami nagkikita kasi like yan nga, yung McCafe, pinabili ko lang kay Pat kasi hindi naman ako member ng Costco and ayoko na magpa-member, parang I think $60 tsaka $120 yung membership. Pero since na hindi naman kami nagsastock ng maraming gamit dito, so sabi ko baka hindi worth it na magpa-member pa ng Costco. So minsan mapabili ako sa kanya, and si Angel naman, like last week and magkasama sila ni Sarah, kato si Angel, parang I think nag-iba na naman siya ng hobby. Ang hobby naman na ata niya ngayon libro, and si Sarah gusto niyang nag-aaral sa library, so magkasama sila dun sa isang library malapit sa Square One. Di lang ako familiar kung ano pangalan ng lugar. And yun, eto, may TV, care of Don, yung manager namin sa Crumble. So nung nalaman niya na lilipat kami ng bahay, binigyan niya sa akin tong lumang TV. And then ito naman, meron namang table, center table yata yan, I think and care of Mike naman yan. Si Mike is yung therapist ko before, diba, remember nagkaroon ng carpal tunnel, and then yung isang classmate ko, si Romlin, pinakilala niya sa akin si Mike, na-refer niya ako sa kanya, and then eventually naging kaibigan na rin natin. Parang once na-invite na tayo sa bahay nila, but of course syempre hindi tayo nag-video doon. And yun nga, sinabi ko nga na lipat din kami ng bahay, and may mga in-offer siya sa akin ng mga gamit. Yung iba, tingnan natin mamaya kung ano yung mga yon. Right now, ayan, ang daming damit lang kasi pag si Jamie minsan naglalaba rito ng gabi para hindi na magising yung mga bata, tinutupi niya, tapos iniiwan na lang niya muna dito. And to, kung papansin nyo, meron siyang bar area, pero since I don't think na magagamit naman namin siya, kasi wala rin naman kaming storage area dito, so tong area na to sa likod, diyan ko na lang nilagay yung mga hindi namin ginagamit for the meantime. And yun, binili ko rin to sa Amazon, parang sabitan lang ng mga jacket kasi pag, di ba, parang winter, pagpasok mo dyan, yun, para at least sabit mo nilang dito yung jacket and yung mga sapatos. And yun, kapag alis na ng mga bata, easy to eat lang na charge ko yung mga iPad nila. Kasi pag uwi nila dito, magtatakbo-takbuhan lang sila dyan. Then after that, manonood na sa iPad nila. So, minsan nagagalit yung dalawa kapag hindi na naka-charge yung iPad nila. And yun, siguro silipin lang natin ng konti itong toilet dito sa labas. So yun, yan yung lang toilet, simple lang. Ayan, kung mapapansin nyo, andyan pa yung mga luggage kasi siguro kung may kulang pa kami rito, siguro mga storage like mga drawers, mga cabinets. Kasi yun nga, medyo mahal siya, like yung gusto ko sa IKEA nasa around $350 ata. Pero well, as for the landlord, okay naman yung arrangement namin. Initially gusto niya na 1 year, pero sabi ko kung pwede bang month to month na lang, kasi syempre as international student, ang daming changes na nagaganap. So hindi ko alam, baka mamaya probably 6 months may iba na namang regulation na lalabas na medyo disadvantageous sa amin. So at least meron kaming flexibility na mag-decide kung ano yung best for us. So
Ayun nga, pakita ko lang sa inyo yung likod nitong bar area. So ito, dyan lang nakatambak yung mga gamit ng mga bata. Dahil si Enzo, mahilig mag-drawing. So yan yung mga pang-drawing niya. Hindi ko alam saan nila nakuha tong Lego. I think nung Pasko. And then ito naman, nag-hoard din kami ng bigas. Kasi nag-sale sa No Frills. Parang usually nasa $24 siya. Pero nabili na siya na 12 or 13. Yan. Ito yung balikbayan box. Yan yung mga hindi pa nasusuot. Yan, isa din yan sa binili natin na bago kasi medyo mura lang naman siya. Parang I think $500 yung bili namin dyan, and then hulugan siya for 2 years. And then yan, ito supposed to be yung pinagpapatungan ng TV, supposed to be siya, parang side table siya, kasama siya dun sa parang center table na nakita niyo dun sa labas. Pero ginawa ko na lang muna siyang patungan ng TV. And yan, care of Mike din yan. And yan, ito yung iPad ni Enzo. And ito, last week lang, no, binili ko tong weighing scale. Kasi medyo nag-worry na nga rin ako sa timbang ko. So regarding doon sa weighing scale, no, kasi yun nga, medyo nag-worry nga ako pag tumitingin ako sa salamin, parang medyo papayat na ako ng papayat. And hindi ko alam kung healthy pa ba siya. So hindi ko alam kung within the normal range pa ba siya. So that's why tumingin na nga rin ako sa Amazon, $20. So sige, pwede na nga rin. So bumili ako. And yun nga, pagdating ko rito, I think nasa 178 pounds ako. And right now, siguro naglalaro na lang sa 148 to 150. Kwento nga lang din, actually itong bahay na to is just 5 minutes away from dun sa dati naming tinitirahan. Medyo mabilis lang namin siya nahanap. Kasi before, di ba, parang busy nga ako, may schooling pa ako no last December, and may trabaho pa, dalawa pa yung trabaho ko during that time. And minsan, hindi ko nahatid si Sky papunta sa daycare niya. So before, nagbabus lang sila papunta doon. So di ba nga, minsan nga, ang pagkakaalam nga ni Sky na yung Miway or yung orange bus, yun yung school bus niya. So one time, si Jamie at Sky naghihintay ng bus papunta dun sa daycare nga, and may nakasabay sila na isang Pinoy dun sa bus stop. So siguro nakwento lang Jamie, naghahanap kayo ng bahay, and apparently nung December, medyo naglilinis-linis na lang din sila dito dahil papalipat na sila ng bahay kasi I think medyo malayo ata dito sa pinagtatrabahuhan nila. And sabi niya baka gusto namin na kami na lang lumipat dito sa bahay. And one time pinakita niya sa amin, nagpunta kami dito while nililinis nila, and nagustuhan naman namin kasi medyo malaki siya, and at the same time yun nga, meron nga siyang area dito na pwedeng tumakbo-takbo yung mga bata. Kasi dun sa dati namin yung bahay, while okay naman siya, but of course syempre may mga restrictions kasi hindi lang naman kami nakatira doon. And kapag nandun ka kasi sa main house, ayun nga, yung sahig nga doon, hindi naman semento or hindi naman bato. Unlike sa Pilipinas, parang kahoy yung sahig. So every time na maglalakad ka or tatakbo ka, especially may kasama kaming bata, dinig siya hanggang baba. And kahit nandun kami dun sa room namin, again, yung sahig, hindi rin naman semento. So yung mga katabing kwarto mo, maririnig din yung mga footsteps. Siyempre, nakakaawa rin yung mga bata dahil lagi ko na sila pinagsasabihan na bawal tumakbo, bawal sumikaw ng malakas. And of course, syempre, bata yon, para bang hindi nila maintindihan bakit bawal. So, ayun, dito, masaya sila dahil nagkukulitan sila magkapatid. So, pakita ko sa inyo mamaya kung ganun pa rin sila kakulit. And for me naman, syempre, gusto ko rin tumira sa isang bahay na pwede kong gawin. Kung ano yung mga gusto kong set up, like dito na, yun nga, medyo spacious siya na pwede magtakbo-takbo yung mga bata. And gusto ko rin syempre na konti lang yung gamit. Doon sa isang video nga, may nag-comment kung ano ba raw yung reaction ko na Lambton College not making the list of PGWP accredited school in 2024. Actually, syempre nakakalungkot dahil may mga kaibigan tayo na nag-aaral pa rin sa Lambton, and ang daming changes na nangyari this 2024. Syempre nakakalungkot dahil alam ko naman na marami ring Pilipino na nangangarap na pumunta rito sa Canada. But at the same time, syempre, parang I think yung government din kailangan merong gawin dahil pataas na nga ng pataas yung cost of living dito. And ako personally, nararamdaman ko yung pagtaas ng cost of living and yung
medyo hirap ng buhay dito sa Canada. Siguro, supply and demand. Sobrang dami ng estudyante dito, pero hindi ma-keep up yung mga rental properties dito. So, yung mga landlords, pataas ng presyo kasi daming international student. And syempre, nakakalungkot nga rin dahil marami tayong kaibigan sa Lambton, and right now, yung iba, yung mga siguro, yung mga nasa second term pa lang, medyo affected sila. Kasi like for example, yung iba na pumunta rito na mag-isa muna, like ako before. And ngayon, naging doble na yung proof of funds nila. So before, kung may naitabi na sila na kaunti, para yun yung ipepresent nila as proof of funds nila, ngayon kailangan nilang doblehin kasi yun na nga yung requirements ng IRCC. And yung iba naman, nagmamadali ngayon na i-apply na yung pamilya nila kasi come September 1. So, medyo malabo pa sa kanila kung paano yung bagong regulation. So, yung iba nagmamadali na nga na i-apply yung pamilya nila kasi hindi nila alam kung effective immediately na ba or September 1 yung hindi mo na pwedeng dalhin yung spouse mo as open work permit. So right now, samantalin lang natin yung magandang panahon. Ayan, kanina medyo maaraw. So siguro kaya hindi rin ako nakapag-video before kasi sobrang lamig dito sa labas. So yan, yung sasakyan ko. So siguro ngayon punta lang ako sa Toronto Premium Outlet. Window shopping lang uli. So andito na nga tayo sa Toronto Premium Outlet. Halos walang tao ngayon kasi weekday and medyo maaga pa. And yun nga, since lumipat nga kami ng bahay, ang dami ko rin na-dispose na ng mga gamit. Yung nakita ko na hindi ko na masyado ginagamit. So yun lang, ikot-ikot lang tayo dito. Yun, so medyo nagsukat-sukat lang tayo sandali. Pero right now pauwi na tayo. Kasi like in an hour magsusundo na ako ng mga bata. So yun nga, nagsukat-sukat tayo. And yun nga, sa Pilipinas kasi ang size ko talaga is medium, pero dito sa Canada usually one size smaller. So before, small ako. And ngayon medyo nahihirapan na ako maghanap ng damit kasi yun nga, medyo nag-lose nga tayo ng weight. So kanina nagsusukat-sukat ako ng mga jacket, mga sweater. So ngayon parang extra small na yung kailangan sa akin. So yun, so uwi na tayo para pahingalan tayo sa dali, and then mamaya sundo tayo ng bata. Okay, so nandito na nga tayo sa bahay, no? Kasi parang 15 minutes away lang naman yung Toronto Premium Outlet dito sa bahay namin. So pahinga lang ako sandali, and mamaya sunduin ko na si Enzo. Then siguro after that, hindi na kami babalik, diretso na kami pagsundo sa kay Sky sa daycare. So nandito na nga tayo sa sakyan, no? Hintayin lang natin yung bus ni Enzo. Usually dyan humihinto yung bus, and then after that sunduin ko na rin si Sky para isang biyahe na lang. And then kanina nga si Sir nandun na sa bahay. So yun, sakto ano yung bus niya, parating na. Yan, sunduin ko lang si Enzo. Here's Enzo. Enzo, say hi. Hi. How's school? Good. Huh? Good. Good. Okay, let's get inside the car. Why are you so dirty? Look at your pants. Okay, so dito naman kami sa school ni Sky. Sunduin namin siya. That's not Sky. Is that Sky? No. Let's go. Sky. Sky. Bye-bye, Sky. Let's go. Okay, slowly. Let's go. Wait, Sky, how's school? Huh? Oh, let's go. Wait. Okay. Okay. I'll wait for you. Huh? Okay. I can do it. You can do it. Oh, you sit down. Let's go. Who's that? I don't know. Who's that Pokemon? Is that your friend? Yes. What's the name of your friend? Huh? Nemo. Who else? Huh? Huh?
What can you see? Green. Green. Red. Oh, let's go home na? Yes. Yes. Boy. Sky. Here. Let's go. Oh, let's go na. Enzo, Sky. Enzo. Yeah. Let's go. Okay, take off your shoes. Mommy. We're doing for my house. Oh, what happened? Sorry. Oh, what do you want? I use chicken and rice. Chicken and rice? Yes. You want to eat dinner na ba? No. How about you, Anya? Are you hungry? Okay. There's milk. Cereals and milk? Yeah. How about you, Sky? There's and milk. Okay. Is it good, Sky? No, the food, the cereals. How about you? Are you eating it? How about you, Sky? You love that? It's so good. It's so good. Okay. Daddy cooked that. No, I didn't cook that. I just prepared that. Remember? You buy that? Yeah. Oh, where's your cereals? Ah. Oh, what happened? Finish. Finish? How about you, Enzo? Finish. Finish? You want more? Yep. No. I will be eating dinner na. I know. I want more cereals and milk. Let's wait for mommy na. Okay. There's mommy. Power's very hot. Oh, I forgot the raincoat. Sorry, how about mommy? Ano yun? Very hot. Sorry, I forgot the raincoat. Okay, forgot. Kiss mama. Sure no. Tomorrow na lang. What happened, Sky? Tomorrow na lang. I love your popcorn. What happened? Mga Very popcorn. hot. Oh yeah, I forgot to buy popcorn also. Tomorrow it's Valentine's, we can buy, You right? can come into me. You will come with me, please? Why? Where are we going? Not here. Not here? Okay. Hey, we eating. Where are you eating? Come in. Come eat? Yes. What are we eating? Wait, I'm just taking off my shoes. Housework. Okay naman. Huh? Agod ah. Sakit na ng legs ko. Yeah, tatakbuhan na. Hey, beautiful. Wake up and play in the park. I want to like talk. Huh? Do like Spider-Man. Mama, I play hide and seek. Why? Are you Spider-Man? Are you Spider-Man? Yes. Yes. How about you, Enzo? Who are you? Cook. Hmm? Cook. We have Spider-Man. We have Hulk. You did Joker. Huh? You did Joker. Dad, don't catch me. No, you're not Hulk. You're not big. You're Hulk. You're trying to catch me. So ayun, doon natatapos yung araw namin. Mag-dinner lang kami sabay-sabay. Tapos si Jamie kumakain. And eto, since wala kami mahanap na kalamansi dito, ito yung pinapalit namin sa kalamansi. Kasi yung ulam namin, nilagang baboy. So yun nga, doon natatapos yung araw namin. Nag-iiba-iba lang kung
sino susundo sa mga bata, sino mauna makauwi kasi depende nga sa schedule. So for now, yun, dito ko na lang muna tatapusin uli yung video. So thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!